Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1178. O Lord, my love, I thank you for this day on which you have allowed me to draw a wealth of graces from the fountain of your unfathomable mercy. O Jesus, not only today, but at every moment, I draw from your unfathomable mercy everything that the soul and body could want. O Panginoon, aking pag-ibig, nagpapasalamat ako sa iyo sa araw na ito dahil pinahintulutan mo akong sumalok ng mga yamang grasya mula sa bukal ng iyong hindi maarok na awa. O Jesus, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat sandali, inuhugot ko mula sa iyong hindi maarok na awa ang lahat ng naisin ng kaluluwa at katawan. The unfathomable mercy of God. Hindi maarok na awa ng Panginoon. At dito sumasalok si Faustina araw-araw. Ano po yung hindi maarok na awa? Kung matatandaan natin, sinabi sa diary entry sa diary ni Faustina na ang imahen ng banal na awa, ang vessel of trust, isidlan ng awa ng Diyos. Kailangan lamang ay magtiwala tayo. Kung wala tayong pagtitiwala, baliwala ang imaheng ito. Paano ang isang imahe ay nagiging bukal ng awa? Marami tayong mga karanasan kung saan sa pamamagitan ng imahe ng banal na awa nagkakaroon ng kalutasan ang ating mga suliranin, nagkakaroon ng kapayapaan ng ating puso. Tunay na wealth of graces, nandito ang kaba ng awa. Hindi ka na maghanap sa kahit saan lugar pa. If you have the image in your house, then the grace of God is flowing into your house. If you have the image of the divine mercy in your wallet, then the mercy of God flows in your wallet. If you have the image of the divine mercy in your church, then the wealth of graces of the divine mercy flows into the church. Kung saan naroon ang imaheng ito ng ating Panginoong Hesus, nandoon ang kanyang awa. Bumubukal doon ang awa ng Diyos. Kaya nga po sinasabi natin na ang isang pwede natin gawin sa pagpapalaganap ng devosyong ito ay ang pamamahagi ng imahe. Sapagkat sa ating karanasan, ang imaheng ito ang nagdudulot ng awa, ng grasya sa atin. Paano nangyari, no? Sa imaheng ito, makikita nyo ang katagang Jesus, I trust in you. Ibig sabihin, when you look at the image, you bestow your trust. Bibigyan mo yung tiwala at pananalig sa ating Panginoon. Yan naman ang mangyari sa buhay natin, nakakapit ka lang dun. Again, mahalaga ang tiwala sa Panginoon sapagkat walang silbi ang imaheng ito. The image of the divine mercy has no use, has no worth. Wala lang, no? Kung wala ang inscription sinasabi na Jesus, I trust in you. Ito pang ipalala sa atin na narito ang awa ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay manalig. Ganun kasimple, no?
pananalig lamang at dadaloy na ang awa ng Diyos sa atin. Pero kahit ganun kasimple, maraming mga tao ang nagsasayang ng grasyang ito. Hindi naniniwala at hindi nananalig. Walang pananalig, no? Kaya nasasayang. Kasi nga, nandun ang grasya, bumubukal doon, pero hindi naman sumasalok. Nilalagpas na lang ang imahe o kaya ay nakatago ang imahe. Nasasayang kasi yung imahe na yun, really, by just looking at it, when you go out of the house, you look at it and you say, thank you, Lord, for guiding me, inspiring me, then the Lord will be with you and will pour all the graces that you need for that day. Pero dahil hindi natin ito consciously ginagawa, then we are losing so much treasure, no? Siguro kung literal na yung imahe na yun, kapag hinawakan mo ay may lalabas na ginto, siguro yun, ano? Palagi nating hahawakan. Kasi may ginto. Kaya lang, ang grasya ay nakukubli. Hindi nakikita ng mga mata. Ang makakakita lamang ay ang ating pananampalataya. Only faith can see the grace. Hindi makikita ng ordinaryong mga mata. So, pwede mo siyang isipin na just by touching it, the image, or just by looking at the image, dumadaloy na agad sa'yo ang grasya. So, uh, if you believe, kailangan mong maniwala na dumadaloy ang grasya, dadaloy ang grasya. Pero kung hindi, wala at nananalig, walang grasyang dadaloy. Ganon ang imahe ng banal na awa. Ang kailangan ay pananalig. Otherwise, may dumadaloy pero hindi mo makikita at hindi mo ma-take advantage. Again, the image of the Divine Mercy is so powerful. Huwag niyong dandaanan. Huwag niyong maliitin. Many graces have been poured. Napakarami, no? Kita natin yan. Naranasan natin. At dahil naranasan na, there is no doubt na nandyan talaga ang awa. Nagmumula ang awa ng ating Panginoon. Of course, even if you do not have the image, mercy will still flow as long as you believe. Para magagawa na, para mangyayari, ipinta niya na ang imahe ng ating Panginoong Hesus sa inyong mga isipan. So that even if you do not have the physical image because it is already printed, imprinted, embossed in your thoughts, in your mind, then the Divine Mercy is already in your life. Nasa buhay mo na ito, nasa sarili mo na. Hindi mo na kailangan ang physical na imahe sapagkat naitanim mo na, naipinta mo na sa iyong puso't isipan. That is a higher level. And from there, bubukal na ang awa ng Diyos sa iyo mismo. Ang awa ay sa iyo na mismo bubukal sapagkat nasa loob mo na ang imahe ng banal na awa. So magiging daluyang ka na ng awa ng Diyos. May we all be an instrument of the mercy and also a vessel of the mercy of God.